Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pahayag ng dating Pangulong Duterte na you will all go to jail. Sabi niya sa PBBM admin, yung mga officials na na-involve sa preparation ng 2025 budget. May nakita ang dating Pangulo na maraming katiwalian, invalid daw yung batas na yon. So, you expect anytime from now, mayroon ng mag-petition sa Supreme Court questioning the legality or constitutionality ng 2025 national budget. Okay, so pakinggan natin itong vlog ni Pinoy Views and Opinion at ito ang kanyang tinalakay. Dadagdagan na lang natin ng reaksyon. Pirma. Dito ba? Saan? Dito? Sige, pirmahan na natin para matapos na. Pero subalit datapwat ang sinabi ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na you can all go to jail with that. You will all go to jail. Dahil etong batas po raw sa budget, mga kababayan, na GAA 2025 na pinirmahan ng ating Pangulo ay invalido. Invalid po raw, mga kababayan, dahil puno po raw ito ng asunto na posibleng magagamit sa kurakutan. Isipin nyo na lang, mga kababayan, ha? Sobrang dami pong mga amounts doon sa GAA, mga kababayan. Ang blanco. Wala pong nakalagay na amount. Ibig sabihin, kahit ano pong figure ng pera dyan ang pwede nilang ilagay. Sky is the limit. Para bagang nag-i-issue ka ng blanco na cheque, mga kababayan. Tapos ikaw na ang bahala dyan kung anong ilagay mo na amount. Ito ang bagong na visto ng grupo ng ating dating Pangulo, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha? You can all go to jail for that. PSP 11. Ito sinasabi natin na inirmahan na po yan ni BBM, mga kababayan, na meaning pasado na yan. Puno ng kababalaghan, mga kababayan. Oh? So, merong pahayag ng isang kongresista, si Congressman Ungab ng Davao. Sabi niya, ito daw pagbubukas ng session ng Kongreso ngayon. Ngayon lang daw walang printed budget ang walang printed budget yung GAA. Dapat sana print sila para mapag-aralan ng mga kongresista. Bakit wala? Ibig sabihin, may itinatago. Ganun ba yun? Tuloy natin. 74 billion pesos unreplaced with blank. Paano kung ilalagay nila dyan 100 billion pesos? Oh, later on, yung isa pa, mga kababayan, 104 billion pesos, ha? By the billions, mga kababayan, and replaced with another blank na naman, mga kababayan. Blankong cheque. Paano kung dodoblehin nila ang amount later on? Continue. Oh, eto pa. Yung basta naka-highlight, mga kababayan, ha? Mga naka-highlight. Eto rin. 45 billion pesos, mga kababayan, by the billions. Replaced with blanco na naman. Ano ko? Delikado. Akala ba natin fix itong budget, mga kababayan? Bakit blanco? To follow, hindi po yan ganyan, mga kababayan, dahil dapat definite po na figure ang ilalagay mo. Dahil batas na yan eh. Paano ka mag-a-account niyan kung blanco yan? 13. Page SP15. The amount of blank, pwede nilang lagyan kahit 1 trillion dyan, mga kababayan, uutangin. Ang daming blank, mga kababayan, na amount na sila na ang bahala kung ano ang ilalagay nila later on. SP17. Page SP20. Dami. At hindi lang po million, mga kababayan, billions and billions ang pinag-uusapan dyan. SP22. Daming Ano na naman magic. mga ganito, mga kababayan? 36 page SP37. So far pa lang, mga kababayan, dahil yung GAA na pinirmahan ni BBM, mga kababayan, sobrang kapal niyan. Tingnan nyo,
See? Yan ang kapal mga kababayan. Yung na-scan pa lang yan ni Ungab mga kababayan Yan. na kanyang nakita. So far, hindi pa siya tapos na in-scan ang buong budget. Yan yung sinasabi ko. Nung nag-open ang third regular session ng 19th Congress, hinahanap ni Congressman Ungab yung printed copy. So wala daw na ibigay. So ngayon nakakuha na siya, yan pinag-aralan. Doon na nakita na maraming blank yung mga amount hindi nila inilagay. So delikado 'yun. Sila nang mag-fill up at dublihin nila, triplehin nila ang amount. Grabe no? Yan talaga. So marami pa pong iba. Hmm? SB1 Sismiyo itong mga SB183. ano ba ito? From the Department of Agriculture and on program Pati yung mga unprogrammed na kababayan na yung insertion nila. appropriations. You can all go to jail for that. Sana nga. And for sure, sa exacting standard ng ating batas, na lalo na money appropriations must appear in true and correct. O, paano yan? True and correct? Blanco. Sila na ang bahala kung ano ang pressure ilalagay nila. Ang saya-saya. Value kung anong gusto mo, what would be the application for the money for public money. Pagka Public ganon, money nga. there's something terribly wrong. And Something as a very matter of wrong. fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not invalid legislation. Oh, invalid mga kababayan. Pinirmahan na yan, batas na yan mga kababayan na yan. Lumusot, pwede niyang dalhin sa Korte Suprema mga kababayan. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, Diyan napapasok ang kurakutan mga kababayan. Dahil sila na ang may control kung anong ilalagay nila dyan na figure. what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget Not a valid for budget. implementation. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Invalid. Valid. Hindi na pwedeng mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano naman? It's people's money. Kaya Magbigay nga. ka ng mga, mga provisions, but without it, Parang blankong cheque mga kababayan. Ang saya ng mga buhaya, parang pinaypay. Yes! Papaypay ko tong blankong cheque. Pwede kong dagdagan ng billions and true and billions. correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money. Mm. So everything must be explained clear, Clear but dapat. without doubt. Oh, without doubt ba yun mga kababayan? Puro blanco, mga amounts. To be filled later on, depende sa kanilang Itong pera tripping. na ito, para ito sa ganito. Itong para na ito, para sa eskwelahan. Ito para sa agriculture. But you do not leave any item there vacant. Itong pera na ito, blanco, to be filled up later on. That is not allowed by law. Not allowed And by that law. budget is already, Invalid. I would like to remind Congress. Grabe no? Anyway, ngayong January 31, mayroong rally na gaganapin. Yung grupo ni na former Supreme Court Justice Antonio Carpio, yan din ang kanilang hinaing, yung national budget. Tinututulan nila talaga na there is something wrong. At ito na nga, nakikita ko, anytime from now, mayroon ng petition na isampa sa Korte Suprema questioning the legality or constitutionality ng 2025 national budget.
kinagurian, sinabi ni Professor Cielo Magno, the most corrupt budget in our nation's history, itong 2025 national budget. So, salamat kay Congressman Ungab, Raul Ungab, na nakakita sa mga blank spaces na walang entry, magkanong amount. Ako, delikado itong gobyerno natin ngayon. Nakakatakot. Sana maagapan pa ito ng Korte Suprema.